Assalamualaikum po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Euritech at your service. At ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ay ang aking paraan ng pagkukumpuni sa sirang FPC connector ng Samsung A12. Dumating ang unit na walang display at basag-basag ang LCD. Indikasyon na dumaan sa matinding pagkabagsak ang unit, dahilan para mabasag ang LCD at mawalan ng display. Magpapapalit lang sana ang aking kliyente ng bagong LCD, pero lumabas sa aking diagnosis na bukod sa LCD ay sira na rin ang FPC connector ng kanyang telepono, at para gumana at muling magamit ang kanyang Samsung A12 ay kinakailangan munang mapalitan ang FPC connector nito bago dapat palitan ng bagong LCD. At dito ay kung inyo pong mapapansin na ang FPC connector ay kulang ng ibang parte, at ang tanging paraan para manumbalik sa dati nitong anyo ay palitan ng bago o galing sa unit na piyesa. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa at tinanggal ko na ang sirang FPC connector para mapalitan ng maayos na FPC connector na galing sa ibang board na kahalintulad niya ng modelo. At dito po ay nililinisan ko ng mabuti ang pads ng FPC connector gamit ang Gootwick para malagyan ko ng low melting solder lead ang lahat ng pads sa motherboard. At ang ginamit ko palang solder paste dito ay ang 183-degree 2-all brand, at ang gamit ko namang hot air blower brand ay ang Quick 861DW. Ang technique sa paglalagay ng solder paste sa pads ay gumamit po kayo ng solder tip na triangular tip, at habang naglalagay kayo ng solder paste ay paikot nyo pong ikiskis ang solder tip sa mga pads. Maglagay din po kayo ng sapat na flux, huwag sobrahan at huwag naman din tipirin. Ang purpose po ng pagpapaikot-ikot ng solder tip sa mga pads ay para mamuo ang solder lead sa mga pads ng hugis bilog. Mas madali kasing kakapit ang FPC connector kapag ang pads sa motherboard ay maumbok at hugis bilog. At dahil ready na ang paglalagyan ng FPC connector, ay ang next naman na gagawin ko ay ang pagbubunot ng ipapalit kong FPC connector galing sa donor board. Para maiwasan ang posibleng pagkalusaw ng plastic sa FPC connector ay maglagay ng maraming flux sa mismong connector. At imbes na pulutin gamit ng tweezer ang FPC connector, ay mas safe ang itulak na lamang ito palabas sa motherboard. Pagkatapos kong matanggal ang FPC connector mula sa donor board natin, ay oras na para ilapag ito sa bago niyang tahanan. Ang heat temperature ko sa aking hot air blower ay nasa 350 degree at ang buga ng hangin ay 60. Sa paglalapag ng FPC connector, ay sakto lang ang ilalagay natin na flux para hindi lumangoy ang FPC connector, dahilan para ito'y madisalign. At dahil ang lead na ginamit natin sa mga pad ay low melting solder paste, at sakto lang ang flux na nilagay natin, ay dapat mabilis lang natin itutok ang hot air blower sa FPC connector para hindi malusaw ang FPC connector. Kapag naikabit na ang FPC connector, ay linisan ito ng mabuti at silipin sa microscope ang bawat pin ng FPC connector kung kumapit ba ng maayos sa mga pads. At kapag lahat ay kumapit naman, ay pwede na nating itest ang unit. At dito po ay semi-ina-assemble ko na po ang unit para itesting kung successful po ba ang aking ginawa. At speaking of successful, ay kita nyo naman po na nag-display na ang Samsung A12 na ginagawa natin. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at the same time po ay natuto sa video natin ngayon. Ito nga po pala ang inyong lingkod, Euritech at your service. Antabayanan po ninyo ang mga susunod ko pang video na bukod sa kaaya-ayang panoorin ay kapupulutan pa ng kaalaman. At para lagi po kayong updated sa mga susunod ko pang video, ay huwag niyo pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page at i-subscribe ang ating YouTube channel. Hanggang sa muli po. Salamat!